ika-24 ng Hulyo taong 2015. Isang magandang Biyernes na hapon mga kapamilya, mga estudyante natin mula pa sa Moralia Street sa Intramuros at ang mga estudyante naman ng Jose Rizal University mula pa sa Shaw Boulevard, Mandaluyong. Pagpapatuloy nga po ng pinaka-prestiyosong ligang pangkuleo ng bansa, ito pong NCAA Season 91 na live nyo pa rin napapanood sa ABS-CBN Sports and Action Channel 23, Balls High Definition Channel 167 at live streaming via TFC.tv at pwede din i-download ang iOne TV app sa inyong mga tablets and mobile phones ng libre. NCAA Friday triple header kanina nga lamang ay nakuha na mapuha ang kanilang pangalawang panalo kontra sa Emilio Aguinaldo College General sa score ng 101-72. At ngayon naman, maghaharap ang Jose Rizal University Heavy Bombers kalaban ang Lyceum of the Philippines University Pirates at mamaya naman ay magtutunggali ang Arellano University Chiefs at sa San Sebastian College Recoletos Golden Stacks. Hello Philippines at sa ating mga kababayan all over the world watching via the Filipino channel para po sa ABS-CBN Sports. Ako po si Andre Felix reporting for duty at aking mga kasama for the first time this season ay isang former collegiate player, ang aking iniidolong point guard, walang iba, kundi si Mikey Reyes. Mikey, hello and good afternoon. Finally, it's great to be working with you at the panel. Good afternoon, Andre. Good afternoon to everyone watching at home. Andre, excited na rin ako makasama ka dito sa panel at big game, very crucial matchup early in the season. Tama, Mikey. Alam mo, bago natin pag-usapan itong JRU at Lyceum, silipin muna natin ang ating team standings sa ating pagtatapos ng pang-apat na linggo ng NCAA Season 91 to see where do the teams fare so far. Like what I said kanina, Andre, very crucial matchup. Lalo na nanalo yung Mapua Cardinals kanina. Kita mo naman, pag nanalo itong JRU today, if they wanna keep in step with the four top teams, kailangan nila manalo. Eh kung matalo naman sila itong Lyceum, aangat at magkakaroon tayo ng three-way tie sa gitna. Tama yun, Mikey. Mahalaga na nabanggit mo yung three-way tie. Ngayon naman pag-usapan natin itong Jose Rizal University Heavy Bombers kung saan against EAC in their last game, they won by 20 points, 67-47 with the help of their two big men. Itong si Abdel Putucci at itong si Abdul Wahab Abdul Razak. Exactly, Andre. Itong ang yung dalawang players nga ng JRU, binombahan itong EAC Generals. Kita mo naman, 15 points, 5 rebounds for Potucci. 5 points, 14 rebounds, 2 steals and 3 blocks for Abdul Wahab. 1 on defense, 1 on offense. Eh, alam naman natin, isang import lang at a time. Kaya naman, ang saya siguro ni Coach Vergel Meneses na every stretch of every game, very, very consistent itong imports nila. Tama, and speaking of consistency, itong si Guillermo Vida, their team captain for the Lyceum Pirates, kupunan ni Coach Topex Robinson, kailangan mag-step up big kahit natalo sila against San Beda their last game noong Tuesday, July 21. But Guillermo Vida stepped up with 13 points and 8 rebounds. Exactly, Andre. Ito nga yung bright spot nila last game against San Beda. And alam naman natin, suspended dito yung isang import nila na si Victor. Like what you said, 13 points, 8 rebounds, 2 assists, and 2 turnovers. Exciting makita na makabalik na si Victor. Dalawang import, laban sa dalawang import, Andre. But of course, we cannot forget our locals. Tama yun. Speaking of locals for JRU, Paolo Contejos, Tate Jodoro, Dave Sanchez, they all have to step up for Coach Vergel Meneses. Baka naman kay Coach Topex Robinson ng Lyceum, Shaq Attack, Shaq Alanes, and Jason, the big boss, Gabayni, has to step up big in this game. Bago tayo tumungo sa ating labanan na JRU kontra LPU, puntahan naman natin ang pangatlong kasama natin sa ABS-CBN Sports Team sa Binibining, Roxanne Montelec. Rox? Magandang hapon mga kapamilya! Kung meron kayong opinion, komento at mga photos na gusto i-share sa amin nila Mikey Reyes at Andre Felix at ako, huwag niyong kalimutan gamitin ang hashtag na hashtag NCAA Season 91 at hashtag JRUVSLPU. Pwede niyo rin kami itag _ Mikey Reyes, Roxanne Montalegre, Andre _ Felix. Maraming salamat, Roxanne. At yan, kumpleto na po kami. Kasama pa namin si Mr. Pirate sa aming pagbabalik ang labanan na ng JRU kontra LPU. Pero bago nun, pakuha muna tayo kay Gerald Fermin, ating cameraman, partner. Pakuha naman. Kami po yung magpapalik dito lamang sa NCAA Season 91.
Jollibee Arena in San Juan, powered by Bostic. This is your season 91 of the NCAA. Let us meet the starters. First, for the JRU Heavy Bombers. At power forward number 8, Mark Cruz. Forward number 19, Darius Estrella. Center number 9, Abdulatif Putucci. The off guard number 6, Gio Laschetti. And at point guard number 14, Tay Teodoro. The head coach of the Heavy Bombers is Vergel Meneses. And now the starting five for the LPU Pirates. Point guard number 9, Edgar Marata. The off guard number 12, Jeremiah Taladua. At center number 8, Vic Rijol. Power forward number 18, Sa magandang Jeff hapon mga kapamilya, Juan. Andre Felix, sama Mikey Reyes, at of course, Roxanne Montealegre at courtside. Tingnan natin ang parehong starting fives ng parehong koponan. JRU opting with the same starting five in their last game, victorious against EAC, Gio Laschetti, Tay Chodoro, Abdul Wahab in the middle. And of course, etong si Mark Cruz and Darius Estrella, the former juniors MVP, starting it up. JRU na naka-yellow, ito naman Lyceum na naka-red with Wilson Baltazar, Victor Gidjol, Pipoy Marata, Jeremiah Taladua, and Jeb Bulawan. I stand corrected. Instead of Abdel Putucci, it is Abdul Wahab starting after that great game in their last one against EAC, Mikey. Yun na nga, talking about it sa pre-game. Itong apat na import nga ay maglalaban-laban today. Pero yung locals natin, big factor yun itong mga to. Sinong puputok sa game na to? Our officials for today, George Serapua, Efren Garferion, Nestor Sembrano. Unang possession para sa mga nakapula, naagaw kagad ni Abdel Putucci. It is very obvious, binibigyan nila kagad itong si Victor sa ilalim, trying to find this rhythm right away. Si Abdel nga ang starter, hindi pala si Abdul Wahab. Iba kasing lumabas kanina sa atin sa graphics. Tay Chodoro, ginamit ang pick, sinet ni Mark Cruz. Estrella, this rookie, nasabi ni Coach Vergel, tumaas ang kampiyansa, binaba kay Putucci. They know the shot clock is running down. They do. Chodoro had to fire away, Mikey. But you gotta love the ball movement itong JRU. Team na team nga to. Ito, na-steal agad ni Tay Chodoro all the way. Yun lang, ang laki ng bumantay ito si Victor. Doon naman si Putucci. Niresbakan itong si Chodoro. Bola pa rin ng Jose Rizal University Heavy Bombers, but you have to credit the aggressiveness of this young man at si Victor Gidjol na personally kilala mo. Oo, alam ni Aston actually nung kinover namin siya nung first game niya. Batang-bata, very athletic, big man. Used to playing the forward pero ngayon big man na siya dito sa Pilipinas. Ilista mo na ang pinakaunang tres ngayong araw ni Darius Estrella. And they're in the board, 3-0 lamang ang JRU. A minute and 8 gone by here in our first quarter. I believe pag gusto mo makakita ng team basketball, itong dalawang team na to magpapakitang gilas kasi nga naman under Coach Topex Robinson and Coach Vergel Meneses, very team game ang ini-employ nila. Tinawagan ng traveling doon si Victor Gidjol. Mike, nakalaro mo to si Victor kasi alam natin malaking bata to, di ba? Pero talaga bang may ball handling to, nakakababa siya ng bola? Actually kasi sanay siya sa Africa Oo. na small man siya. Hindi siya big man doon. Tres-dos siya doon. So, talaga kaya nga naman nagbabato ng bola. Pero dito sa okay. Pilipinas, maliliit yung bantay niya. Kaya nga naman nanggagaling din sa yung turnovers sa mga ganong sitwasyon. Tay Chodoro, yes! Para sa tres. Dalawang tres na pinupuntos ng JRU. Isa mula kay Estrella, isa naman mula kay Tay Chodoro. It's very crucial for Tay Chodoro to show his A game para nga naman makuha nila itong panalo against Lyceum. Execute ng opensa itong Lyceum high-low. Gidjol inside kay Bulawan na agaw ng mga nakadilaw. Off and running. Lamang sila ng 6. Wala pa napupuntos ang Lyceum. Susubukan naman ni Darius Estrella to join the party. Tapos, nakuha ni Mark Cruz. Ito naman yung aggressiveness ng isang Mark Cruz. Kaya naman, nasa starting lineup siya ni Coach Vergel. Masarap kakampi yung mga ganyang players, Andre, kasi nga naman, tira ka lang. Akong bahala sa rebound. Kita mo naman, second chance point. Tay Chodoro, 5 puntos na. Kaya naman, napatawag kagad
ng timeout. Itong si Coach Topex Robinson, dehado ang koponan ng Lyceum. 8-8 ang ating talaan. Kami po ay magbabalik dito lamang sa ABS-CBN Sports and Action. Nakakatuwa talaga yung mga reaksyon, Mikey, ng ating mga manonood dito sa arena kapag napapansin nila nasa camera ka, nagtaka pa siya, smile, you're on cam, Iha. Mas nagugulat nga sila kaysa nagsismile eh. Napakasaya ating mga estudyante ngayon. And yan, mga estudyante natin mula sa Morales Street. Ito naman ang isang estudyante natin mula sa Shaw Boulevard, si Tay Chodoro at ng JRU Heavy Bombers. And then kanilang JRU's 3-point shooting in their last 4 games. Mikey, anong napansin mo? Medyo hindi nga bumobomba itong Bombers ng JRU. Kasi nga naman 0-12, 3 of 10, 5 of 26, 2 of 18. Actually, worst sila sa liga ngayon in terms of shooting the ball from the outside. Pero I'm sure darating din yan para sa Bombers. At mukha naman talagang pinagkukunan nila ng pansin ang kanilang outside bombing. Kaya naman nag-init kagad kung si Estrella and Chodoro. Kaya lamang ang JRU ng 8. Bola ng Lyceum. Ilabas ni Talads or Jeremiah Taladua. Pidjol, binigay kay Wilson Baltasar. Baltasar against Lasqueti. Napakagandang matchup. The floater by Baltasar is no-go. I think it's important na atakin nila itong defense ng JRU para makakuha sila ng momentum. Kita mo naman, bumababa yung kumpiyansa nila kasi ang nag-iinit itong JRU. Pero kung nakakuha silang easy shots, okay na okay para sa Lyceum. Tapos ang tira doon, siguro, kanina natin nabanggit, Mikey, yung Mark Cruz, yung kanyang role, alam na alam niya kung anong dapat nang gawin para sa kanyang koponan. At saka alam niya kung kailan niya ipuput back at alam din niya kailan niya ilalabas yung bola. Kaya nga naman ang swerte, katulad na sinabi mo nitong si Coach Vergel na may ganito siyang player. Abdel Putucci, may 3 rebounds na ngayon. Can JRU extend their lead to 12? Wala pang naitatala itong Lyceum. Putucci, alam natin na may jumper yan and it's good. Right on cue for the big man, Abdel Putucci. Hindi ka pinahiya doon, Andre. Ang ganda naman ng 1 dribble pull-up ni Putucci doon. I think it's important for Lyceum to find some kind of offense here kasi naiiwan na sila dito. Tingnan natin kung makaka-execute sina Pipoy Marata at ito sina Victor Gidjol, Wilson Baltazar. Marata, hinahanap si Gidjol, masyadong masikip. Binaba kay Gidjol, Mark Cruz ang kabantayan, the quick double by Chodoro. Outside, Baltasar will fire. Make that, wala ang tira doon ni Taladua. Maganda sana yun, malaking shot sana yun at makagain sila ng momentum. Pero napapansin ko dito, wala pa kasing scorers ng Lyceum and Shaq Alanes and Gabayni. So, tingnan natin kung kailan mag-a-adjust si Coach Topex. Nabanggit mo nga, sasabihin ko na nga dapat yun na wala pa yung 2 leading scorers sila. Putucci can shoot all day. Yun nga lang, Mentes on his second try. Let's see if Lyceum can get on the board on this possession. Tapik ni Gio Lasqueti ang bola. Ngayon naman, balikan natin ang ating magandang kasamahan na si Roxanne Montealegre na nakausap ang parehong coaches ng parehong koponan. Rox? Andre, Mikey, nagkaroon ako ng opportunity kanina makausap si Coach Topex Robinson ng Lyceum Pirates, pati na rin ang assistant coach na si Victor Escudero ng JRU Heavy Bombers. Si Coach Topex Robinson gusto niyang sumugal sa game na ito with high-intensity defense, but at the same time, he wants his players to value every possession. Samantalang sa JRU naman, they want to rely on their big men. At the same time, meron silang special defense system na dapat abangan natin sa game na ito. Maraming salamat, Rox. At nakita nga natin itong si Victor Gidjol umatake for his first 2 points. He puts Lyceum on the board now, Mikey. Kita mo naman yung former teammate ko. Sabi ko sa'yo, Andre, yan ang strength nitong si Victor. From the outside, meron niyang drive talaga. Medyo hilaw pa siya when it comes to the post game. Pero kaya nga nandyan si Coach Romel Aducol. Tututukan itong si Victor. Pero kung ganyan kakalaki, mas magandang gamitin mo yung talagang laki mo. At Gidjol capitalizes, completes a 3-point play. Binaba ang halamangan ng Lyceum to 9. Bola ng JRU. Estrella with their motion offense. Nakikita natin daming gumagalaw. Tay Chodoro from the corner. Chodoro against Taladua. The step back. Ang ganda ng defense si Taladua. But Cruz doesn't really have that polished
jumper so far. Ito naman ang Lyceum running, trying to capitalize and getting the momentum on their side. Taladua, they swing the ball to Jeb Bulawan at the post. Bulawan against the rookie Mark Cruz. Bulawan, no-go, offensive rebound by Taladua. Marata, at mukhang nasabihan ni Coach Topex Robinson yung kanyang mga bata nung timeout to get the offensive rebounds and to be more aggressive, Mikey. I think dyan nga magsisimula yun, Andre. Kailangan nila maging agresibo kasi ang aggressive nitong JRU off the gates, hindi nasasabayan nitong Lyceum. And I'm sure kung masabayan nila yung intensity at yung tenacity nitong JRU, unti-unti makakahabol din to. Tingnan naman natin ang ating strong move of the game brought to you by Smart. Live the Smart Life. Ang ganda naman nun, Andre. Left hand. Sa kaliwa pa din drive, tapos left hand finish pa. Kaya nga Very naman, athletic. sabi sa'yo, napaka-athletic nitong si Victor. Pero nilabas na muna si Gidjol at nilagay na nga sa hardcourt ni Coach Topex Robinson itong si the big boss, Joseph Gabayni. This may be Coach Topex adjustment kasi nga hindi makanap ng opensa itong Lyceum. Di ako magugulat kung kay Gabayni agad ibigay. 12 under shot clock, hinahanap si Gabayni. Gabayni masyado malayo sa kanyang comfort zone. The handoff to Marata, turnover, last touch ni Marata, and Noah Lugo will come in para dito nga kay Pipoy Marata. Ilalabas na muna si Marata, Lugo na tinatawag ni Coach Gary David na the cannonball. Ito ba dahil stocky siya, Andre? For a point guard, 5'8" Noah Lugo, a handful at the guard position. Chodoro and the Jerry Heavy Bombers still up by 9. 4:28 remaining in our first canto. Putucci, too close for comfort, no go. Nakuha ulit ni Putucci, wala pa rin. Basket na, naging bato pa. Nakuha ulit ni Putucci, but there will be a foul called by our official, referee number 85, Nestor Sembrano. Pero yun na nga, Andre, yung second chance points itong JRU. Hindi lang na-shoot nitong ni Abdel, pero kailangan i-box out ng Lyceum. Someone needs to help out yung bantay nitong si Putucci. Kita mo naman, Andre, ang laki-laki-laki niya in person. Nakakagulat nga na may jumper yan from the outside, ganyang kalaking braso. Talaga sinabi mo, ang laki-laki Oo, niya. tatlo. Ang laki talaga, Andre. Nilagay na nga sa laro ngayon. And they convert to si Big Boss Gabayni. Instant offense, kakapasok lang. And he converts right away for Coach Topex. Ako rin, hindi pinayaan itong si Gabayni, kakasabi lang natin. Kaya siya pinasok doon para makahanap ng opensa itong Lyceum. Christian Astilla is in the game for the first time in season 91 for Coach Ferrell. So talaga nagbabalasa and experimenting itong si Coach Ferrell Meneses. Foul ang itatawag doon. Mukhang ang personal foul kay Gio Lasqueti. That's his first penalty. Ang ganda nitong attitude nitong si Abdel Putucci. Andre, kung di mo nakita, na-miss niya yung easy basket doon. Kaya pababa, sumisigaw siya. Ganun ka-valuable each possession para dito kay Abdel Putucci. Importante ito para sa imports. Kaya nga sila in-import para tulungan yung locals natin. At ganong attitude, nakakahawa yan. So far, to si Abdel Putucci showing his energy, rubbing it off. His teammates Wilson Baltazar, pinanganak sa Sasmuan, Pampanga, lumaki sa Pampanga, and taken up IHM, HRA. Galing sa Santo Tomas High School yan, itong si Wilson Baltazar. Binaba na ang kalamangan ng JRU ngayon sa 5-12-7. Abdel Putucci. Tay Chodoro has the ball. It's a 2-3 zone employed by LPU. The former juniors MVP, that is, the rookie Darius Estrella pops one short. Nakuha ulit ni Estrella. The kick out to Tay Chodoro. Good up fake. Goes closer, uses the glass. Wala. Chodoro, wala pa rin. Agawan ng bola. And the ball will stay with JRU. Again, Andre, offensive rebounding ang kinakana ngayon ng JRU. Kailangan mag-adjust itong Lyceum. Pati si Tay Chodoro naka-offensive rebound na. Kaya nga naman, box out muna tayo, Pirates. Pinasok na ni Coach Ferrell Meneses itong si Jordan De La Paz. Tay Chodoro. Nahanap sa loob si Astilla. Siguro kaya pinasok ni Coach Ferrell dahil talagang may dinodrop sila na ganung play. Two-man game between Chodoro and Astilla. Exactly, nagulat naman tayo doon. Si Astilla kumuha agad ng bola. Pero kita mo naman, Andre,
Tatlong bigs na itong ginagamit ni Coach Topex Robinson. So I'm sure ito na yung adjustment niya dun sa rebounding disadvantage nila. Kita mo naman, tres nila si Baltazar. Malaki rin to. Oo. Mintis sa free throw tong si Astilla. Pumasok na si Shaq Alanes. Shaq attack. Ang gusto niyang itawag natin sa kanya. And he's been, of course, their leading scorer para sa Lyceum this year. And Astilla splits his charities, 1 of 2. And here's the kid from Binyan, Laguna, Pao Ponteos. Dating naglaro sa San Beda. One of the guards na inaasahan ni Coach Vergel Meneses. And Guillem Vida, the captain for Lyceum, ay pumasok na rin para kay Coach Topex Robinson. Balasa na ng mga tao ang parehong coaches, Mikey. Ito na yung offensive lineup nitong si Coach Topex Robinson. Kailangan na nila mag-start ng momentum kung gusto nila makahabol agad dito. Ganda nung hanap doon ni Wilson Baltazar. He was open to take the three, but he found a more open Guillem Vida inside. That's the kind of team game na pinapakita ng LPU this season. Kita mo naman, akala ko titira na niya pero napasa pa sa ilalim. Second foul na ni Abdel Putucci. That is big. Magbabalik po muna kami after a few reminders dito lamang sa arena sa lungsod ng San Juan. You are watching the live coverage of the NCAA on ABS-CBN Sports and Action. Yan po ang mga estudyante mula pa sa Jose Rizal University in Shaw Boulevard, Mandaluyong. At mula naman sa Moralia Street in Intramuros, the students of the Lyceum Pirates. There is the Pirate. Medyo nakakatawa yung kanyang panakip ng mata dito. Hindi siya patch eh. Pag-usapan natin in their last game against San Beda where the Pirates sunk. Ito nga, Andre. Last game pa pala, para na ako sirang plaka dito. Second chance points na naman ang problema nitong Pirates, 14-5. Yes. And at the same time, yung turnovers nila. Kaya nga naman, kita mo rin ang potential ng Pirates. Kitang-kita kasi, parang they're shooting themselves on the foot. Kasi sariling kayod na lang to, second chance, rebounding, turnovers. Kaya naman, if they take care of their own game, magkakaroon sila ng chance na manalo sa mga higher ranked teams. Guillem Vida splits his charities, cuts this deficit to 5, 13-8. Parehong koponan, isa pa lang ang minimintis. Lyceum with 3 more free throw attempts. Compared to Jerry Pontejos, medyo pinilit yung tira but a bailout foul. They're using his veteran smarts, Mikey. But that's exactly how you wanna break the zone nitong Lyceum. Atakin mo muna yung puso ng zone defense nila. And from there, maraming mangyayari. May drop pass, may kick out. Pero importante, kumuha ka muna ng kumpiyansa na kaya mong basagin yung zone ng kalaban. Kung si Mer Ayaay ay tinawagan ng kanyang unang personal foul, second team foul of Lyceum. Ponteos converts on his first free throw attempt. I really love how Pontejos plays kasi nga naman, maliit lang to. Isa to sa mga minions ng NCAA. Kita mo naman, hindi ganun kalaki. Pero atake ng atake to. Alam niya kung kailan siya titira, alam niya kung kailan siya papasa. Iba yung maturity na pinapakita this year nitong si Pontejos. Good point. Paolo Ponteos converts on both free throws, although he is averaging just 58% from the line in season 91. Almost a turnover para kay Shaq Alanes. Sabi ni Coach Topex Robinson, being a point guard himself in his professional career, sabi niya, ipasa mo yung bola, give up the ball quickly, sabi niya kay Shaq Alanes. And I'm sure alam ni Coach Vergel Meneses na si Shaq nga a big factor dito sa LPU. Kaya si Jordan De La Paz ang pinabantay niya. Mas malaki to. At known si Jordan being a defensive stopper. Kita mo naman ang ipit doon kay Alanes, pero the foul called on Astilla. Ito pa siguro yung mga kailangan na alagaan at tingnan ni Astilla. Yung, as a rookie, being eager, your first game in NCAA season 91, wag masyadong aggressive na talagang magkakaroon ng contact on a shooter. Yun ang mga bad fouls na ayaw ni Coach Vergel Meneses. Nakatalo na si Embida doon, bigay mo na sa kanyang tirang, i-challenge mo lang. But at the same time, like what you said, Andre, inexperience lang to. We know that Astilla can play. Siyempre, pati siya siguro, nagulat na bigla siyang pinasok this early in the game. Kaya
Kaya nga naman, I'm sure, slowly magigain din itong si Astilla yung confidence niya, of course. Giambida averaging so far 69% from the free throw stripe in season 91. And he misses both attempts there. Pumasok na nga itong defensive big man who sparked their heavy bombers in their last game against EAC. Itong si Abdul Wahab Abdul Razak. Like what we were saying, defense, pasok, offense, labas. Ito naman si Abdul Wahab, ready to play defense for JRU. You give some, you lose some when you insert another foreign import. Gio Lasqueti on his first try is good for Lasqueti. He puts JRU 17 points now against 8 of Lyceum. Balik ang bola sa mga pirata. Naghahanap ng kakampi. Nahanap si Enbida. Ganda nung cut. Basket na. May bangga pa. Pero hindi kakount yun. Mukhang traveling ba? Itatawag sa atin dito? Or, 3 seconds ata ang tinawag, Andre. Itong si Gabayni ay nasa ilalim. Tama, Tinawagan ng 3 tama. seconds. Yun ang mga puntos na nawala. Masakit. Ito, sumigaw nga ito si Enbida. Sayang yung 2 points na yun. Oo, possible 3-point play na sana yun eh. At nakapasok na nga din dito sa laro itong rookie ni Coach Virgel Meneses who speaks highly of. Itong si MJ De La Virgen. Galing din sa JRU yan. Oo. Baby pa to, Andre. Pero binibigyan na agad ng exposure nitong si Coach Virgel. Sabi ni Coach Virgel, abangan mo yan. Di mo akalain yung tira niya. Medyo awkward looking but a foul will be called on the big boss, Joseph Gabayni. That will be Gabayni's second and third team foul of Lyceum. You know, Andre, itong si Coach Berel, kung bata niya itong si De La Virgen, yung kabila naman si Coach Topek, si Lugo naman ang pinagyayabang nitong rookie. Kita mo naman itong si Dos Magsalin. LPU ang chini-cheer niya today. Go LPU, magwawagi lahat ng students. Basahin mo yung PS. Basahin mo yung PS. From Letran. PS, ang ganda ni Hindi ko na ba- Roxanne. Alam naman natin yun, Andre. Ito naman, let's go Bombers. Ito ang naman, sabi ni- Bombers naman to. So, Ah. kita naman natin. Naka-tune in itong fans nitong both teams na to and excited tayong lahat makita yung outcome ng game na to. An awkward-looking jumper from the corner for Abdul Wahab, but it's good. He gets the roll and his first 2 points today. Baka nagalit sa akin to, Andre. Hindi Bakit? lang pala siya depensa, may opensa rin pala itong si Oo, Abdul Wahab. Pinakitaan ka eh. Ito naman si Giambida, tinawagan ng traveling violation, kaya another turnover doon para sa Lyceum. Perimeter points, JRU scorching hot so far from the perimeter, 14 as compared to 0 para sa Lyceum. And this is very striking kasi Lyceum is known for their big men. Ito nga si Gabayni, hindi pa nakakuha ng puntos niya. Kaya kailangan nila bigyan ng rhythm to kung gusto nila manalo sa game na to. Jordan De La Paz, umikot. Binaba ang bola kay Astilla. That's a good-looking corner shot from Astilla. Nagulat tayo lahat na pinasok to pero alam ni Coach Berel yung ginagawa niya. Astilla, 4 points already off the bench. Big points galing sa player na hindi masyado inaasahan on offense. Magic bunot, kung tawagin. Itong si Astilla. Pero umatake na doon. Eh yun, sanay na sanay naman yung pumunto siya Calanes. Oo. That is his role for the LPU Pirates to attack the defense and to make it tough for their opponents. Sabi ni Shaq Alanes na iniidolo si Steph Curry and si Gary David na talagang hindi niya makakalimutan yung mga words na sinabi ni Coach Topex is love, serve, and care. Time winding down. De La Virgen has to take that shot to end our first quarter. Mikey. And after leading as much as 13 for JRU, na ibaba naman ng Lyceum ang kalamangan thanks to Victor Gejol. Pero ito naman JRU has been shooting Abdel Putucci from the perimeter. Lamang po ang Jose Rizal University 21-10 heading to our second quarter.